Pag-uwi ko lumabas ako para maglaro. Hindi ko matulungan ang aking asawa o mga anak. Hello? Bakit ka pumunta dito ngayon? Bakit hindi ka makakapunta bahay ko ito? Bakit hindi ka makakapunta? Ganyan ka ba talaga kawalang muwang o nagpapanggap ka? Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Buweno na parito ako upang ipaalam sa iyo ang ilang napakahalagang impormasyon. Malapit na akong maging may-ari ng bahay na ito. Pati ang bagong asawa ng asawa niya. Isang mahalagang impormasyon ay buntis ako sa anak ng iyong asawa. Maaga o huli kailangan mong makaalis sa bahay na ito. Hindi ako naniniwala sa sinabi niya. Hinding-hindi gagawa ng masama sa akin ang asawa ko. Masyadong magtiwala sa isa't isa, pero siguradong nabasa mo ang mga romantikong mensahe sa pagitan ko at niya, di ba narito pa. Ang aking pregnancy ultrasound paper. Malinaw ang buong pangalan. Nakikita mo ba ang sanggol ay mukhang napakatalino at matalino? Tiyak na sa hinaharap ay magiging matagumpay ito tulad ni Mr. Min. Nandito ako, mahal mo ba ako o nakaupo ako dito kasama ang asawa mo? Oo, babalik ako agad. Mahal kita. May mga bagay na kailangang tapusin. Oo. Hindi mo kailangang kumilos. Nasa mesa ang phone ng asawa ko. Sinong tinawagan mo? Inasar ko lang siya ng konti at umiiyak na siya. Pero babae rin ang magkasama, mahal na mahal kita. Mabuhay magpakailanman kasama ang iyong asawa. Pagsilbihan ang kanyang asawa. Pero sa huli, wala ni isang bata na natira. Ngayon ninanakaw ko pa ang asawa ko. Sobrang sakit siguro sa pakiramdam, no? Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Kailangan kong hintayin ang pag-uwi mo. Gawing malinaw ang lahat, siguradong iiwan siya nito. Okay. Bumalik ka na ba, saan ka pupunta? Naaalala mo pa ba ako? Ano ang pinunta mo dito? Bakit ka nagtatanong? Ano bang problema kung pumunta ako sa bahay ko? Huwag makinig sa kanyang kalokohan. Hindi ako maniniwala sa mga salita niya. Sinabi niya na buntis siya sa kanya. Hindi naman tama yon, di ba? Hindi ka naman gagawa ng masama sa akin, di ba? Nakakaawa talaga siya. Ito, nakalimutan mo na ba lahat ng pangako mo sa akin sa kama? Sa phone ko, maraming pictures na may mga sensitive clips namin ng asawa mo. Gusto mo bang makita? Hayaan mong buksan ko ito para makita mo. Sinabi niya na huwag maniwala sa kanyang mga sinabi. Paano naman ang mga mensahe sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan ng mga gamit sa kanyang bag? Mga larawan ng dalawang tao sa kama. Paano ko ito ipapaliwanag sa'yo? Tama na katira sa iyo, ngunit wala akong anak. Ang pagiging kasama mo ay nagpaparamdam sa akin na walang lasa at mura. Kailangan mong humanap ng hininga ng sariwang hangin. Kailangan kong makahanap ng sarili nating landas para sa ating dalawa. Naintindihan mo ba? Naririnig mo ba ako? Malinaw mong narinig, tama ba? Kaya para saan ka pa nakatayo diyan? Kaya ngayon mangyaring pumasok sa loob, maging fake ng iyong mga gamit at umalis dito. Mangyaring pumunta. Nasabi ko na. Kayo na ang magdedesisyon. Baliw ka ba? Bakit mo binugbog ang asawa ko? Galit ako sa'yo? Umupo ka dito at tingnan ko. Nasasaktan ka pa ba? I'm so sorry, tingnan natin. Manatili ka sa bahay mula ngayon. Hindi na kailangang pumasok sa trabaho. Kung hindi ka papasok sa trabaho, ano ang kakainin mo? Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa bahay. Ang bago kong trabaho ngayon ay manatili sa bahay para magpahinga, pangalagaan ng kalusugan ng aking mga anak. May pakialam ka rin pala sa akin. Pero patuloy kang magpanggap. Ang ating mga anak ang pinakamahalaga ngayon. Manatili sa bahay at alagaan mabuti ang kalusugan ng ating mga anak. Ako na ang bahala sa lahat tungkol sa pagkakakitaan. Nakuha ko na. Aalagaan kong mabuti ang anak natin. Napakaganda mong asawa.
Okay, uwi na tayo. Pumunta sa trabaho. Kaya pumunta ka sa wakas naghintay hanggang ngayon? Sa pagsama ko ng matagal, hindi ako naniniwala na wala siyang nararamdaman para sa akin. Magiging akin ang lahat. Hoy Sinta, hoy kuya mangyaring. Bigyan ako ng mas maraming oras. Noong isang araw nag-disburse lang ako ng 20 billion. Ngayon ay wala ng pera sa account para bayaran ng utang. Kuya, sandali lang. Kuya. Anong nangyayari? Magtanong ng ano trabaho mo. Pero kung may mangyari, kailangan kong sabihin sa'yo. Pagkatapos mo at ako ay lutasin ito ng magkasama. Ang trabaho mo sa bahay na ito ay sundin ang utos ko. Kung hindi ka nakikinig, mawala ka. Dito ka na. Haha, sino? Ikaw. Bakit kailangan mong magulat? Kailangan mo lang bayaran ang utang na yon at tapos ka na. Ito sino ka para pumasok ka sa bahay ko, ha? Isusumbong ko sa pulis. Mangungutang ako ng utang. Teka kuya, mangyaring bigyan ako ng kaunting oras. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras at babayaran kita ng buo. Marami ka nang sinabi nito. Pero kung hindi ka magbabayad ngayon, bugbugin kita hanggang mamatay. Ginoong Huwang, paano ito? Ikaw ba? May pera ka ba? Bigyan mo pa ako. Bayaran mo na lang utang mo. Hindi pinatay ka niya? Ano, baliw ka ba? Ako, wala akong kinalaman sa'yo. Hindi ko alam kung magkano ang utang mo. Wala akong alam. Hindi ko alam. Tumigil ka manahimik kayo. Pumunta kami dito para humingi ng pera. Ngayon alam mo na kung paano matakot. Pagkatapos ay dalhin ang pera dito. Kung hindi, hahayaan kong mamatay kayong lahat. O ganito hoy kuya, bibigyan mo ako ng eksaktong 3 araw pa. Ako, babayaran kita ng buo. Okay ba yon? Okay lang ba yon? Paano kita maniniwala? Kung sa loob ng 3 araw, hindi sapat ang ibinabayad ko sa iyo, well, ibebenta ko ang kumpanya ko. Ibebenta ko ulit sa inyo. Baliw ka ba? Bakit ibebenta ang kumpanya? Tumahimik ka. Kuya, nakita ko na ito. Alam kong ibebenta mo ang kumpanya para mabayaran ang utang. Ngayon, laging mabilis ang mga transaksyon. Oo, kung gayon, iniimbitahan ko kayong dalawa sa kumpanya para gumawa ng kontrata para ibenta ang kumpanya. Baliw ka ba? Bakit mo binenta ang kumpanya? Kung ibebenta ko ang aking kumpanya, ano ang aking mabubuhay? Sa may pera ka bang pambayad sa utang mo kung hindi tapos tumahimik ka? Wala. Wala na lahat. Wala na yun. Wala akong iba. Isang walang kwentang lalaking katulad niya, ha? Alam mo ba, nawala ang kumpanya, wala na ang mga asset, ikaw ay wala. Ngayon lasing ka na, wala ka bang pananagutan sa pamilyang ito? Sabi ko sa'yo, pinagpabawalan kitang magsalita ng masama sa iba ng ganyan. Paano kung ako ay walang trabaho? Paano kung mawala ang kumpanya ko? Paano kung mawala lahat ng pera ko, ha? Ako pa rin ang may-ari ng bahay na ito. May karapatan pa ako sa'yo, naiintindihan mo ba? Isa kang walang kwentang lalaki. Ngayon, wala ka na, isara mo ang iyong bibig. Akala ko isa siyang mayaman na maraming pera, pero sa huli isa lang siyang mahirap. Sinasabi ko sa iyo ito, wala kang karapatang kausapin ako sa bahay na ito. Naiintindihan mo ba? Kaya ngayon nakita mong wala na akong pera? Gusto mo akong iwan, diba? Ano naman ang sinabi mo? Ano ang mga matalik na sandali sa isa't isa? O sabay na tayong magmahalan? Hayaan mo na. Sa tingin mo ba gusto kong matulog sa isang tulad mo? Siing na mayaman ka? Mananatili na lang ako sa'yo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Wala kaming pinagsamahan nung gabing yon. Lasing na ako kaya matutulog na ako. Lahat ng ito ay plano ko. Ngunit ngayon ay wala na siyang natitira. Hindi mo ako deserve. Lumalabas. Ikaw ba ang nag-ayos ng lahat? Pero ano pa? Napakatalino ko. Pero, ngayon, tapos, akala mo,
May chance pa ba tayo? Imposible. Wala siyang pupuntahan. Ngayon, ako na lang ang natitira. Huwag kang pumunta. Manatili sa akin. Hayaan mo na hindi ako baliw. Hindi ako tanga para manatili sa tabi mo. Mabuhay sa isang mahirap na kapatid, paano ako mabubuhay hindi ako tanga? Kung gusto mo kaya mong tiisin mag-isa, ipinapahayag ko. Mula sa sandaling ito, ikaw at ako ay hindi na magkamag-anak. Huwag mo akong kontakin, naiintindihan mo ba? Tumigil ka. Ako na lang ang natitira. Tumigil ka. Ito. Ano ito? Intindihin mo naman ako kasi kailangan kong gumanap ng isang dula at isang brute. Ang malupit ng ganito, tapos umalis na siya pero bitawan mo ako. Kaya ngayon? Umalis siya, nagsasabi ka ba ng totoo? Nilagay ko yung camera upang bumalik sa video na ito. Nakikita ko, wala siyang nararamdaman para sa kanya. Tanging daan na lang ang natitira, bitawan mo ako, tapos papasukin mo siya, saksihan ng kanyang buong dula. Kaya pala natatakot siya, ngunit maaari mong iwanan ito. Mapagkakatiwalaan mo ba ako? Ay tingnan natin, isa lang siyang taong gutom sa pera. Simula nung tumalikod ka, maging isang taong walang pera, at brute force na ganito, natatakot lang siya. Pero iwan mo ako ngayon sa dapat maniwala ka sa akin. Lahat ng sinabi mo, totoo ang lahat. Dapat maintindihan mo ang pagkatao ko. Kamusta naman ang feelings mo, di ba? Siya, hindi dahil sa sinungaling, pero ipagtaksila mo ang taong mahal mo. Pero, mangyaring bigyan ako ng pagkakataon. Hindi ko hahayaan na may masaktan ka. Sa kaligayahan ko rin, hindi ko nahahayaang malungkot ka. Maniwala ka sa akin, salamat po. Masasabi mong nakaya mo yan? Naniniwala ako sa'yo.